Habang ipinatitikim niya rito ang iba't ibang varieties ng pizza ng Marian's, ay nagkaroon siya ng pagkakataong patuloy itong pagmasdan. Ang una niyang tiningnan ay kung may suot itong wedding ring, at lihim siyang nangiti nang walang makitang wedding ring sa wedding finger nito. He's single, wika niya sa sarili. May kasiyahang hatid sa kanyang puso sa kaalamang single pang binata. Sa tingin ni Marian ay nasa mid-30s na ang kaharap, at sa klase ng pananamit nito, nakukuro niyang isa itong dignified at intelihenteng tao. Malamang na isang successful businessman, he probably graduated from Ateneo, LaSalle or San Beda. O posible ring graduate ito sa isang pamosong university sa ibang bansa. Maya-maya ay may in-order pa ito mula sa menu. Isang waiter ang tinawag ni Marian. "Give me some more pasta balls." Anito, nakamasid lamang siya kay Travis. Mistula siyang namalikmata. Hindi niya maalis ang mga mata mula rito. Gusto niya ang air of authority nito. The decisive way he spoke, his voice was deep and well modulated. "You're a culinary genius." Anito matapos sabihin sa waiter ang additional order nito. "Kung lahat ng specialties mo rito ay product of experimentation mo, wow, you're gonna make it big in the restaurant business." "Coming from you, paniniwalaan ko yan." "Believe me, I'm a businessman, Marian. Napag-aralan ko na kung ano ang hanap at kiliti ng masa para ipatronize nila ang product mo. At hindi lang ako optimistic, kundi nakasisigurong dadami ang branches nitong Marian's Pizza." Gusto niyang ikatuwa ang mga narinig at hindi niya alam kung anong kapangyarihan mayroon si Travis para maniwala siyang magkakatotoo ang mga sinasabi nito. "For that, bibigyan kita ng maite-take home mo at huwag mo na akong tatanggihan this time." "Don't bother, wala naman akong pasasalubungan sa bahay." "Ang family mo?" "My mother is out of town, nasa Villa Mercedes siya." "Villa Mercedes?" Pamilyar sa kanyang pangalang iyon. Marami siyang naririnig na maganda tungkol sa lugar na yun. Minsan nang nakarating doon si Rika. At hindi ito magkanda tuto kung paanong ide-describe sa kanyang kagandahan ng lugar. Ang crystal clear na tubig ng private beach nito, ang sinig na paligid at ang maliwalas na ambience, ang nagagandahang villas na nakatayo roon na kung dati bahay bakasyonan lamang, kalaunan ay ginawa ng palagi ang residence ng mga villa owners doon. "May villa ka pala sa Villa Mercedes?" Paniniyak ni Marian kay Travis. "Yeah, why? Have you been there?" "Unfortunately, hindi pa. But I've heard so much about the place." Kung ganoon na hindi siya nagkamali ng hinuha, si Travis Morales ay isang taong may pangalan sa larangan ng negosyo. "Mukhang magiging regular customer mo ko nitong pizza restaurant mo, Marian." "It will be my honor, Travis. And we're very much willing to serve you." Medyo nagtagal pa ang binata sa Marian's. Unusual para sa isang customer na gusto lamang kumain. Ngunit hindi na rin namalaya ni Marian na isang oras na silang magkausap. Ngunit ikinalulungkot niyang wala siyang gaanong nalaman tungkol sa pagkatao nito. Dahil natuon ang pansin nito sa mga in-order na pizza. Bago ito umalis ay iginiit niyang isang malaking box ng pizza para iuwi nito. Ngunit magalang itong tumanggi. "Sige na, ipasalubong mo na sa girlfriend mo." Sa hindi maunawa ang dahilan ay nakita niya kung paanong mabilis na nabura ang ngiti sa mga labi ng lalaki. Bakit parang nangulimlim ang anyo nito nang mabanggit niya ang salitang girlfriend? "Wala rin akong girlfriend kaya wala akong pasasalubungan yan." Pagkuway sabi nito, ang ngiti ay halatang pilit. "Anyway, thanks for the wonderful food." At isang mabining haplo sa balikat niya ang ibinigay nito. Kung ano man ang ibig ipahiwatig ng gesture na yon ay hindi niya matiyak. But one thing was for sure. Lalong lumakas ang kabog ng kanyang puso. Nakatalikod na ito ay para pa ring naiwan ang epekto ng marahang haplos nito sa kanyang balikat. At maging ang masculine at swabing amoy ng men's cologne na gamit nito ay tila naiwan sa kanyang pang-amoy. Hindi siya umalis sa may pinto ng Marian's Pizza hanggang hindi nakaaalis ang Land Cruiser ni Travis sa parking lot. At hanggang hindi iyon lumiliit sa kanyang paningin. Ni hindi niya pansin ang mga taong nagdaraan sa harap niya na papasok sa restaurant. Sana, totoo yung sinabi niyang babalik siya. "Hoy miss, ano pang ginagawa mo riyan? Tingnan mo, dagsana ang mga customers. Hindi na kami magkanda ugaga." Ani Rika mula sa kanyang likuran na naiintrigang sinundan din ng tingin ang hinahayo ng kanyang mga mata.
Ay sus, namalikmata na yata kay Mr. Handsome itong kaibigan ko. Is there really such a thing as love at first sight, Rika? Ano ka mo? Nanggigilalas na reaksyon ng kaibigan sa tanong niya. Pauwi na sila ng gabing iyon. Medyo ginabi sila ng pagsasara ng Marian's Pizza dahil maraming customers ng partikular na araw na yon. Si Rika ang nagdadrive ng dark blue nitong Lancer. Gusto mo bang sabihin sa akin na love at first sight ka sa gwapong customer natin kanina? Tanong nito. Ewan ko ba, pero hindi ko nakakalimutan ng itsura niya kahit anong gawin ko at gusto ko siyang makita ulit. Ayan ka na naman, mai-in-love ka na naman, tapos iiyak ka na naman sa ending. Muntik na akong magka-swimming pool noon sa bahay sa dami ng iniluha mo noon sa akin ha. Natatawang hinampas ni Marian sa balikat ang kaibigan nang bigla siyang matigilan. Naalala niya ang aksidenteng nangyari 4 months ago. Naaalala niyang pinagsusuntok niya noon ang balikat ng nagmamanehong si Rafael, kaya nawalan nito ng kontrol sa manibela niya. Paminsan-minsan ay sumasagi pa rin iyon sa kanyang isip. Hindi ka ba masaya kung mai-inlove ako ulit? Of course, magiging masaya. Pakli nito. After all, you deserve to be happy naman. Pagkatapos ng malaking sakripisyong ginawa mo para sa kapatid mo, dapat lang na makatagpo ka naman ng lalaking makapagpapasaya sa'yo. I think I found him, Rika. Yung gwapong Mr. Morales? Makahulugan ang ngiting isinagot ni Marian sa kaibigan. Naku, kinakabahan ako sa isang yun. Naisatinig nito. Bakit naman? Maang na tanong niya. Ewan ko ha, pero parang nakikita ko sa mahiwagang bolang kristal ko na hindi maganda ang mangyayari kapag na-involve ka sa lalaking yun. Kumunot ang noo niya. Bakit mo naman nasabi yan? Masyado ka namang pessimistic. Hindi naman sa ganon, pero mukhang kakaibang dating ng charm ng lalaking yun. Don't you find him attractive? Yeah, hindi lang siya attractive. Very attractive. Pero nakakatakot ma-involve sa mga ganoong klaseng lalaki. Pupusta ako. Mahina sa 3 ang girlfriend nun. Sabi ni Rika. Sobra ka naman, Rika. Ay, ako pa ang hindi makakabasa ng ganoong klaseng tao. For sure, siya ang hinahabol ng babae. Okay lang na maging pang-apat ako sa mga girlfriends niya. Nangingiting sabi ni Marian sa kaibigan. Ano? Are you crazy? Hindi baling 4 kami, basta ako ang number 1. May isa pang mahirap dyan. Sabi uli nito. Wala pa kamong wedding ring? Hindi ba't nakapagtataka sa gwapo niyang iyon bakit single pa rin siya hanggang ngayon? It's either nakapalda siya sa gabi o may ugali siyang masama na dahilan para hindi matagalan ng mga naging girlfriends niya. Kahit ano pang sabihin mo, Rika, hihintayin kong bumalik siya sa Marian's Pizza. At sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay ko, gagamitin ko ang lahat ng karisma ko, mapansin lang ako ni Travis Morales. Nakangiti na wika ni Marian. Isang napapantastikohang tingin ang ipinukol ng kaibigan sa kanya. Saka muli nitong ibinalik ang pansin sa pagmamaneho. Pagkatapos na mawala sa kanya si Rafael, ay noon lamang muling naging masaya si Marian. Hindi niya matukoy ang tiyak na dahilan. Pero ang alam niya ay nagsimulang gumanda ang mga gising niya sa bawat umaga mula nang makilala niya si Travis Morales. Ang buong akala naman ng mami niya ay dala iyon ng magandang takbo ng restaurant. Wala itong kamalay-malay na umiibig na naman siya. At sa isang lalaking minsan pa lamang niyang nakita. Blooming ang beauty mo ngayon, Day. Mukhang araw-araw ay gumaganda ka. Pansin ni Rika sa kanya nang umagang dumating siya sa Marian's. Bagay ba sa akin ang bago kong ayos? Oo, bagay na bagay sa'yo. Lalong bumongga ang ganda mo. Nagmukha ka lalong sophisticated yet charming. Hindi ka tulad ng dati mong hairdo na kulang na lang sa'yo'y walis tingting para ka nang lilipad. Biro nito. Ikaw talaga, ang dalas mo kong banatan, pasimple nga lang. Teka, ang aga mo yata. Ikaw nang nagsasara nitong restaurant mo, ikaw pa rin ang nagbubukas this past 3 days. Siyempre, dumarami ang parokyano natin, di ba? O may inaabangan ka lang? Panghuhuli nito. Baka kasi bumalik siya, maaga siyang nagpunta rito noon, hindi ba? Sabi niya sa akin, babalik siya. Lumungkot ang mukha niya habang naglalagay ng mga barya sa kaha. In love ka na nga yata. 3 days pa lang mula nang magpunta siya rito, parang miss na miss mo na siya. Para bang may karapatan ka ng mamiss ang lalaking yun? Natawa naman siya.
Huling-huli ng kaibigan ang nararamdaman niya. Hindi na niya nakuhang mag-deny rito. Bigla siyang natigilan nang may mapansing magarang sasakyang huminto sa harap ng restaurant. Pamilyar sa kanya ang Land Cruiser na iyon kahit minsan lamang niya itong nakita. At lalong pamilyar sa kanya ang lalaking umibis mula roon. He was wearing a gray long-sleeve polo with matching yellow necktie and dark slacks. Kapapasok pa lamang ng 3 unang customers matapos nilang magbukas 10 minutes ago. Wala pang gaanong tao sa restaurant. Sa paningin ni Marian ay nagliwanag ang paligid niya sa pagpasok ni Travis. He was gorgeous. Lalaking-lalaki ang tan na kulay ng balat nito. Kaagad siyang initian nito at pabirong sinaluduhan nang makitang nakatingin siya rito. "Good morning," bati nito. Saka nagtuloy sa table na pandalawahan na siya ring inukupan nito noong unang nagpunta rito. "Oh, hayan ang apple of the eyes mo." Pabulong na panunokso sa kanya ni Rika na bahagya pa siyang siniko. Anong gagawin ko, Rika?" "Nagtanong ka pa. Di ba hinihintay mong bumalik siya? Haya, dininig ka ni Cupid. Ngayon naman hindi mo alam ang gagawin mo. Ayang pag-ibig, nakakataranta, nakakayanig." Saka nangingiting iniwan siya ng kaibigan sa counter upang kunin sa kitchen ang order ng unang customer na nag-oopisina sa katabi nilang building. Nang ibalik niya ang tingin sa table na kinaroroonan ni Travis, ay nahuli niyang nakatingin pa rin ito sa kanya. Bagamat may isang waiter na lumapit rito. Nang magtama ang kanilang mga mata, pakiwari niya ay may 100 dagang naghabulan sa kanyang puso. Para siyang teenager na gustong kiligin at magtatalon sa tuwa ngayong abot tanaw ang kanyang crush. Ilang araw siyang umasam na sa bawat pagbukas ng pinto ng restaurant ay si Travis ang susungaw. Pero ngayong nandito na ang binata ay hindi naman niya malaman ang gagawin. At bago pa niya matipong muli ang nagkawatak-watak na wisyo ay hindi niya namalayang nakalapit na pala ito sa counter. "Pwede bang mag-request?" Anito sa kanya. "Can I request the owner to personally take my order?" Malambing ang swabing-swabing tinig ni Travis. Madali siyang ma-attract sa isang lalaking magandang speaking voice. "What's your order, sir?" Sinagot din niya ng biro ang pabirong request nito. "A cup of smile and a plate of your precious time to be with me at my table." Nagluluksong lubid ang kanyang puso. Hindi niya iyon maawat kahit pasawayin ito. Natagpuan na lamang niya ang sarili na kaagapay ito sa paglalakad palapit sa table nito. "Ang aga mo komento niya habang paupo sila. Si Travis pang humila ng upuan para sa kanya. A very gentlemanly gesture na alam niyang ililista niya sa kanyang isip at puso. "I want to start my day right kaya dito ko gustong mag-breakfast." "I'm flattered na dito mo gustong simulan ang araw mo." "Parang kakaibang Marian's Pizza. Hinahanap-hanap ko na." Alam ni Marian, nag-blush siya. At upang itago iyon ay bahagya siyang nagyuko ng ulo. "I told you, mapapadalas ako rito." Sabi pa nito. "Malapit ba rito ang opisina mo?" Matagal ito bago nakasagot. Parang nag-isip pa ito. "Actually, sa West Avenue pa ang opisina ko. Pero may pinuntahan lang akong kaibigan dito sa Visayas Avenue. Kaya napansin ko itong restaurant mo. Kahit sa labas, mukhang maganda ang ambience. Isa lang ang medyo problema." "Ano?" "Maliit ang parking space mo. The last time I was here, hindi ko halos mailabas ang sasakyan ko." Hindi ko kasi ina-expect na ganito karami ang magiging customers ko. Isa pa, hindi naman talaga Class A ang target kong customers. B and C customers lang ang ina-expect kong magpapatronize dito. Kaya nga nagtaka rin ako nang pumasok ka rito 3 days ago." Lumapad ang ngiti ng binata. Saka siya tinitigan na may halong amusement. "Bakit? May classification pa ba ang tiyan ng tao? Hindi ba pwedeng kainin ni Class C and Class D ang pwedeng kainin ni Class A?" Natawa rin siya. Masarap itong kausap. At aaminin niyang magaan ang pakiramdam niya kapag kausap si Travis. Maya-maya ay natagpuan na lamang niyang nakikisalo sa pag-aalmusal nito. Hindi ito pumayag na hindi niya ito sabayang kumain. Nag-breakfast na siya kanina bago umalis ng bahay. Pero bakit parang hindi pa siya kumain sa gana niya ngayon? And she was beginning to like Travis. Everything in him. The way he laughed, the way he talked. Maging ang pagliit ng mga mata nito kapag tumatawa. Ang pagkiling ng ulo nito habang nakikinig sa sinasabi niya at ang kaalaman nito sa maraming bagay. Ito ang klase ng lalaking hindi naman nagpapaka-intelihente.
kundi natural dito ang pagkakaroon ng magagandang points of view sa maraming bagay. Almost everything under the sun. Ngunit kahit laging may ngiting nakaguhit sa mga labi ng binata, ay may taglay itong sort of animal magnetism na higit na naka-attract sa kanya at para bang palatanda ang puno ng inner strength ang pagkatao nito. Iya ang klase ng lalaking pwede mong takbuhan when you're in trouble, na kaya kang ipagtanggol at kayang kontrolin ng anumang klase ng sitwasyon. Pero may isang bagay siyang hindi maiwasang mapansin kay Travis. Manaka-nakay nabubura ang ngiti sa mga labi nito. Nahuli niya itong nakatitig sa kanya at tila may talim sa mga mata nito. Para bang may kung anong iniisip. Napansin din niyang mahigpit nitong pagkakahawak sa baso na halos madurog iyon kapag natitigilan. Bigla itong naging puzzle para sa kanya. Kung ito ang klase ng lalaking maaari mong takbuhan sa oras ng kagipitan, may pakiramdam din siyang ito ang klase ng taong hindi mo maaaring takbuhan kapag nagawan mo ng kasalanan. At sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, bigla siyang nakadama ng takot para sa binata. Napakasarap palang mag-breakfast na kasama mo. Anito nang patapos na ang course nila. Halos naubos nito ang in-order. At mukhang we can make a perfect combination. Someone who loves cooking and someone who loves eating. Perfect combination? Ang ibig bang ipahiwatig nito ay bagay sila? I'm sure you can make a good wife. Sabi pa nito habang malamlam na nakatitig sa kanya. Sana hindi pa ako huli, Marian. What do you mean? Halos mag-stammer siya. I hope wala ka pang boyfriend. Nagsisimula na ba itong magpahiwatig? Wala akong boyfriend. Importante para sa kanya ang maipaalam iyon sa binata. Wala palang magagalit kung iimbitahan kita sa Villa Mercedes? Villa Mercedes? Kumunot ang noo niya. Yeah, my jet ski competition this coming Sunday. Gusto kong isama ka para inspirasyon ko. Lihim nang nagsiselebrate ang puso niya. Iniimbita siya nito sa villa. Pagkatapos ano ang kasunod? Liligawan na siya, then magiging boyfriend na niya ito. At hindi magtatagal, yayayain na siyang pakasal. Doon siya ititira nito sa Villa Mercedes. Kakaiba ka, Marian. Hindi pa man napipisa ang itlog, nagbibilang ka na ng sisiw. Wika niya sa sarili. Alam niya nang magtama ang mga mata nila ng binata, ay umibig na siya rito. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.